Welcome sa ating kwentuhan pangkalusugan. Good morning mga kakwentuhan at welcome po sa ating kwentuhan with Ate Mavs. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. And kumusta po ang inyong umaga mga ka-low carbs ko dyan? Ayan, so nag-live tayo ngayon because today is Wednesday at gusto natin gawin na at least every other day ay makapag-live tayo dito po sa Ate Mavs TV. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, so check lang natin at share natin yung ating live. Yan, so share natin yung live natin. Siyempre, para marami pong makapanood sa atin ngayong umaga. Gising-gising na at baka tayo po ay natutulog pa yung iba dyan at yung iba po nagpe-prepare na ng food nila for the day. Kumusta po ang inyong pagkain? Ano ba ang inyong pine-prepare na first meal ninyo kung hindi pa kayo nag-first meal? Kung nag-first meal naman kayo, ano ba ang inyong inihandang pagkain ngayong umaga? O, di ba? Kasi ako po ay meron akong tinolang manok doon. Kaya lang ayoko pang kumain. Kasi this past few days, and weeks na actually, medyo napagod ako sa maraming ganap ng buhay ko. At talagang medyo nasagad tayo nung napagod si Ate Mavs. Kaya may mga konting nararamdaman. Kaya hinahabaan ko yung fasting ko. At pinipilit natin na maka 24 hours tayo. Kahapon naka 20 hours ako. So ngayon pilitin ko maka 24 or 22. Hindi ko pa kayang mag 48 hours pero gagawin din natin yan. Ayan. So ako po ay mag-share muna habang nagchichika sa inyo. And I hope na i-share po ninyo ang ating live this morning because ang ating pong kwentuhan ay kwentuhan pangkalusugan at iba pa. Nilalagyan ko na ng at iba pa kasi hindi lang naman low carb o kalusugan ang pinag-uusapan natin dito. Marami tayong pwedeng pagkwentuhan dito sa Ate Mavs TV. Ayan. So, ayan. So, live na tayo and hintayin natin yung iba nating mga friends na samahan tayo sa live natin ngayong umaga. Ayan. So, share ko lang po ito. Ay, wait lang. Yun, kwentuhan pangkalusugan na tayo, diba pa? Ayan. Ay, mali pala. Yun. Bakit ganun? Bakit ganun? Ah. Good morning, Ate Jenny. Wow, kumusta ang iyong paglo-low carb? Anong food mo for the day? Ako natutuwa naman ako dito kay Ate Jenny kasi she's always on time and on the go. Lagi siyang present. Thank you ha. Salamat sa pagsuporta mo. And God bless sa iyo. Sobrang nabibless ako kapag nakikita ko yung pangalan mo dyan. Alam niyo ba, hindi nyo lang, yan, pag nakikita ko yung mga pangalan nyo nagko-comment, na-inspire ako lalo magpatuloy sa ginagawa ko. Maging sa daily devotion, dito sa Ate Mavs TV, na-inspire ako na magtuloy-tuloy sa aking advocacy. At lalo po nakikita ko yung inyong mga profile pics. Ayan, kahit di man kayo nagko-comment, yung iba dyan, kilala ko na, natatandaan ko na yung mga profile pictures ninyo. Kasi yung iba silent ano lang sila followers mga nanonood lang talaga, hindi nagko-comment o baka nahihiyang mag-comment. So okay lang po yan kung nahihiya kayong mag-comment. Kasi ang importante nakikita ko kayo dyan, na nanonood po kayo at sumusuporta sa ating advocacy dito po sa ating kwentuhan with Ate Mavs. Yan. So ito po naman ang ating 10 o'clock. Pagka kayo napapasyal dito sa 10 o'clock natin, dito po ay kwentuhang pangkalusugan naman. Di ba?
Hello, shout it out kay Edgar Almodiente. Kumusta ka na? Naalala ko nung dating nag-guest to sa atin si Sir Edgar eh. 'Di ba? Kasamahan siya ng kuya ko sa ano yun, sa choir. Yan, maganda boses nitong tao na to. At talaga namang hindi ko makalimutan yun. Hindi ko alam kung connected ka pa doon, sir, ngayon, doon sa ating naging topic before na breastfeeding, 'di ba? Parang gano'n na nagdo-donate, pwedeng mag-donate ng mga breast milk. Yung mga nanay diyan na sobra-sobra na ang gatas ay pwede pala yang i-donate. So naging topic natin 'yan. I don't know kung 2 years ago na ba 'yun. Pwede pa rin natin pag-usapan dito 'yan kung kayo'y active pa doon at ginagawa niyo pa rin yung advocacy na 'yon. Kasi ang ganda nun eh. Kasi dito po sa low carb, pinopromote natin yan. Eh. Breastfeeding talaga. As much as possible, wag yung mga formula. Yung ipapainom natin sa bata para po manatili yung magandang kalusugan ng bata. Kasi syempre iba po yung breast milk ng mother, no? Kesa dun sa mga nabibiling formula milk. Yan. So, sabi ni Ate Jenny, hello po. Ako 4 na itlog at piniritong manok. 58 protein ko po a day, sabi doctor ko. Okay, good. Uy, mababa yun 58. Anyway, di ko alam kung ano pong iyong weight. Pero kung sabi yan ng doktor mo, go, go, go. Sige lang. Para po sa healing ko, 58 grams of proteins yan, Ate Jenny, no? 58 grams of proteins. Okay, good. So, siguro okay naman na yung weight mo. And kung healing, talagang kailangan po kasi yan, no? Na nahihit natin yung protein requirements natin in a day para ma-maximize natin yung benefits ng ating paglo-low carb. Opo, okay, good. Sige, very good. Importante po yan. Yung iba kasi parang hindi po binibigyan ng pagpapahalaga yung mag-compute ng kanilang protein requirements. Kasi iniisip ng iba, bakit ba kailangan i-compute pa yan, Ate Mabs? Kailangan po talaga yan. At yan ay isang realidad. Huwag kayong mag-alala, hindi naman tuwing kakain kayo, magko-compute kayo eh. One-time computation lang yan. Magko-compute lang kayo pag may pagbabago na sa weight ninyo. Ang importante po, ay nami-meet ninyo yung protein requirements para sigurado po na tayo ay hindi makukulangan ito. Kasi pag nakulangan kayo niyan, marami pong pwedeng mangyari. Hello, Ate Jaya Gibaw. Good morning to you. Hello po, good morning. Magandang umaga. Ayan, maraming salamat ha, Jaya, kasi one time nakita ko yung isang comment mo sa isang post na nirecommend ninyo ang Ate Mavs TV na panoorin ng mga tao. Lalo na po kung mga stroke kayo, ay magkatulad tayo, stroke patient din ako, stroke survivor din ako. At magkakatulungan tayo dyan sa mga tanong ninyo patungkol sa low carb, kung paano nakatulong ito sa aking stroke. Ayan, so to God be the glory. Mabuti ang Diyos kasi binibigyan tayo ng wisdom on what to do and how to do it. Diba? Kung paano mga gagawin ng mga bagay-bagay na tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman. At isa po ang low carb dyan na makakatulong sa atin. Maging bukas lang po ang isip natin at puso. Hello, Denron Ballesteros. Wow, parang na-miss kita, Denron. Na-miss ko itong mga pangalan na to. Kasi nga siguro matagal din ako hindi nag-live. Kaya tuloy yung akala ng iba, wala na akong live, no? Kaya hindi ko na nakikita yung mga pangalan nila. So, kumusta po ang inyong paglo-low carb? Hello, Sir Nolly Salvador. Kumusta po ang inyong paglo-low carb? I'm sure tuloy-tuloy kayo naglo-low carb. At talagang advocacy na rin ito ni Sir. At tuloy-tuloy na ginagawa ang low carb ng tama. Parang nagpunta po ba kayo sa sa NLCD nung October 6? Hindi ko kayo nakita doon. Or maaring nandun kayo, baka hindi lang tayo nagkita. Ayan, so may topic po tayo this morning. Siyempre, gusto natin na may topic tayo every morning, every time na may live tayo para meron tayong specific na pinag-uusapan. And then after po kung ma-discuss yung topic, ay magko-question and answer na tayo. Kaya okay lang po habang nag-discuss ako, maglagay na kayo ng mga tanong nyo dyan and sasagutin natin yan after ko pong mag-discuss. So, ang topic natin this morning ay ano ang gagawin kapag nag-cheat? Sabi ko dito, di tumigil ka na, ang tigas ng ulo mo eh. Char lang, huwag kayong magagalit sa akin. Kasi 'di ba, in the first place, dapat naman talaga ang naglo-low carb, hindi na mag-cheat. 'Di ba?
Kasi pag may nagtatanong, sa totoo wala akong topic kanina eh. Tapos biglang may nagtanong sa akin, sa PM, nag-chat siya. Hindi ko na mabanggitin ang pangalan niya, pero alam niya kung sino siya. Nagtanong siya, ano daw gagawin niya? Ano daw gagawin pag nag-cheat? So, sa totoo lang, minsan talaga ako pag sumagot, no, taklesa din eh, no? Or minsan talagang direct to the point. Natawa ka talaga, Ate Jenny. Kasi 'di ba, ako kasi real talk lang ako eh. 'Di ba, real talk ako. Okay, sabi ni Kuya Noli Salvador, tuloy-tuloy po ngayon lang po ako hindi naka-attend sa NLCD, umuwi ako ng Bicol. Nga pala, kababayan ko to si Sir. So, thank you, no, mga kababayan ko. And, oo nga, sayang. Pero naka-live naman po yung NLCD. For those na hindi nakapag-attend, ay pwede po kayong mag-attend through online. Nakaano po yan sa National Low Carb Day PH Facebook page. Nandun po yung live. Pwede nyo balikan. Hello, Flor Martin Asuncion, watching from Rojas, Isabela. Hello po, magandang umaga sa inyo. And kumusta and shout out ang lahat ng mga taga Isabela, Rojas, Isabela. Okay, tuloy natin. Ano yung tanong ko? Ang topic natin ay ano ang gagawin kapag nag-cheat? Ang sagot ko, di tumigil ka na, ang tigas ng ulo mo eh. Char lang, joke lang po yan. Okay? Kasi minsan, di ba, sabi ko nga, in the first place, hindi dapat mag-cheat ang naglo-low carb. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit mag-cheat ang naglo-low carb. Kasi unang-una, nung nag-low carb ka, dinesisyonan mong mag-low carb. So once nag-decide kang mag-low carb, dapat seryosohin mo to. Dapat naiintindihan mo to. Dapat gagawin mo to ng tama at gagawin mo to ng may pagdisiplina sa sarili. Kasi kung hindi ka pa handa na mag-low carb, please, huwag niyo na munang simulan. Paano hinahanda, Ate Mabs? Siyempre, pag-aralan mo. Huwag yung basta narinig mo lang. Pag-aralan mo. Panoorin mo yung mga doctors na nagkukwento about low carb. Kasi po, merong YouTube University or YouTube Academy. Libreng pinanonood ang mga informations about low carb. Tapos nandito pa kami na mga coaches and influencers na pwedeng tulungan kayo sa mga tanong ninyo, lalo't kung nagsisimula pa lang kayo o nag-decide kayo mag-start ng low carb. Nandyan din ang mga doctors na nagla-live pa ng libre para lamang sa Q&A nila para matulungan po tayo. Pagkatapos, mag-cheat pa rin tayo. Di ba? And pangalawa, bakit nag-cheat? Kasi, baka hindi alam kung anong dahilan kung bakit sila nag-low carb. Napaka-importante po na alam natin ang dahilan natin bakit tayo nag-low carb para hindi tayo mag-cheat. Pangatlo, kaya tayo nakakapagtaka bakit mag-cheat ang tao. Kasi, ang dami na pong alternative na food, na low carb food, na pwedeng pamalit doon sa mga pagkain posibleng maging dahilan ng pag-cheat mo. Kasi kaya ka nag-cheat, kumain ka tinapay, kumain ka ng pasta, kumain ka ng cake, ice cream, or anything na matatamis, sugary drink, sugary food. Bakit ka pa kakain yan? Meron na pong mga available na mabibili ninyo. Kung talagang hindi mo maiwasan dahil nagsisimula ka, nagkikrave ka pa, bumili ka na lang muna ng mga alternative na to or gumawa ka. Ako sa totoo lang po, para hindi ko isiping mahal ang low carb. Kasi pagka may mga tao dyan, sabihin, mahal naman kasi pag bumili ako ng mga goodies and treats eh. O edi maggawa ka ng sarili mo. Ako po hindi marunong magluto. At tamad ako magluto. Pero dahil nagtitipid ako at ayoko na isipin sarili kong mahal ang low carb, gumagawa po ako ng mga sarili kong bread. Gumagawa ako ng sarili kong pancake, puto. Pag nag-crave ako sa tinapay, gagawa ko ng sarili kong tinapay na walang sweetener. Kung may sweetener man, wala namang problema kasi may alternative sweetener naman na available sa market. Sabi nga po, ang paglo-low carb ngayong panahon na to ay napakadali na lang. Kasi ang dami ng available na low carb foods, goodies and treats na available sa market. Hindi lamang po goodies and treats ang available. Ang Perfect Match Low Carb Selections, meron po yung mga ulam na mismo available para sa mga on-the-go na moms na hindi na makapagluto. So, hindi naman kailangan laging bumili, no? Para mang once in a while, pagka gusto mong makatikim na kakaiba naman, pwede naman pagbigyan natin ng ating mga sarili.
So, hindi naman mahal yun. Kasi kung once ka lang naman bibili every month, parang once a month ka lang bibili, eh, hindi naman mabigat sa bulsa yun, di ba? Kung isang beses sa buwan ka lang titikim nitong mga goodies and treats na to. Pero syempre, lagi natin pinapaalala na yung mga goodies and treats, mga alternative low carb foods na to, ay hindi advisable sa mga taong nagpapagaling pa. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kapag nagsimula kayo sa low carb, kailangan alam mo yung dahilan mo, bakit ka naglo-low carb. Kasi kapag alam mo yung dahilan mo, lahat ng gagawin mo sa paglo-low carb ay iaayon mo dun sa dahilan mo. Kung may sakit ka, syempre babantayan mo na dapat strict and clean low carb ka lang. 'Di ba? Hindi ka magle-liberal kasi hindi pa dapat. Kasi nagpapagaling ka pa eh. Importante po 'yan. So, ganun din yung kapag alam mo yung dahilan mo, syempre, susunod yung iyong gawa doon, yung action at yung mga gagawin mo sa paglulukad kung alam mo yung lalim ng dahilan mo. Kasi importante po yan. Dahil yan, sabi ni Sir Noli Salvador, mahirap makaranas ng discomfort sa katawan. Kasi may discomfort po talaga kapag ka nag-cheat tayo. 'Di ba? At may consequences yan. Sabi nga, may consequence yan. Yan yung pang-apat na dahilan. Kaya huwag tayong mag-cheat. Kasi may consequence yan eh. 'Di ba? Gumawa, parang ano yan eh, parang kasalanan, di ba? Pagiging Kristiyano. Pag may ginawa kang kasalanan, eh may consequence yan. Talagang meron niyang bagay. O kahit di na lang kasalanan, mayroon kang bagay na ginawa na mali. Kahit saan. Kahit ano pa ginagawa mo. May consequence yan. Same thing with low carb. Pag sa pag-low carb, pag nagkamali ka dito, pag lalo't sinadya mo yung pagkakamali at nag-cheat ka, huwag kang magtaka kung merong mga discomfort sa'yo. Nandiyan sasakit ang ulo mo, nandiyan magbo-bloat ka, nandiyan nahihilo ka, nandiyan bumalik yung pagtaas ng blood sugar, nandiyan tumaas yung BP. Ang daming pwede, 'di ba, na mangyari because of cheating. So, ang tanong, anong gagawin kapag nag-cheat? Dahil bininiskas ko na, hanggat maaari, huwag sanang mag-cheat ang mga naglo-low carb. Hanggat maaari. Kung ako lang tatanungin ninyo, ha? Kasi sa pag-cheat, dyan yung mag-gauge yung sarili nyo eh. Kung gaano kayo kaseryoso sa paglo-low carb. 'Di ba? Kasi once nag-cheat ka, eh hindi ka, akin pong opinion to, point of view ko. Pag nag-cheat ka sa low carb, lalo't naiintindihan mo to, pero nag-cheat ka pa rin, eh ibig sabihin, para sa akin to hindi ka seryoso sa paglo-low carb mo. 'Di ba? Kasi kung seryoso ka talaga dito, at alam mong dahilan mo kung bakit mo to ginagawa, alam mo na ito'y magkakaroon ng discomfort sa iyo at pwedeng bumalik yung sakit mo, eh kung ako lang hindi ko gagawin mag-cheat. Kasi ganyan na po yung naging panuntunan ko nung ako'y na-stroke eh. Nung paglabas ko ng hospital, talagang sinabi ko sa sarili ko, hindi ako mag-cheat. Nakatulad ng ginawa ko nung una ako nag-low carb. Yung first year ko sa low carb, di ko rin gagawin. Kasi nakita ko na yung resulta eh. Nalaman ko na eh. Natikman ko na eh. Yung consequence nito eh. Na-stroke ako. Kaya sabi ko, hindi na. Kaya right after na lumabas ako sa hospital, seryoso talaga ako nag-low carb. Kasama sa pagsiseryoso ko, nagpag-guide ako sa doktor. Pangalawa, binantayan ko talaga yung pagkain ko. Maging tuloy yung pamilya ko, nagbantay na. Magkonti ka nga lang natitikim ng ganito. Kasi makaka-experience ka pa rin na may mga pagkain pa rin sa harapan mo na talagang hindi pwede sa'yo. So, ang pumipigil na sa akin yung mga tao na sa paligid ko. Oh, mami, bawal sa iyan. Hindi pwede sa iyan. Kasi alam na nila eh. Nakita nila eh. Lalo na akong may katawan. Ako nakaranas eh. Ayoko na talaga. Sabi ko, hindi na. Kaya sineryoso ko. 1 year and a half hanggang ngayon. Walang tikim ng kahit na anong sugary food, sugary drinks, mga high net carb foods na yan. Wala talaga. Lalo na yung mga dati kong tinikman. Kasi kung pasta lang, meron na pong low carb na alternative dyan. Kung rice, meron na ring alternative. Kung drinks, meron na ring alternative. Kanina nga, may nakita ko, pinost ni Dodong Gala eh. Ni Coach Dodong Gala, pinost niya, Keto Cola, na binibenta from ibang bansa. Nakalimutan ko tuloy kung saan country ito nang galing. Imagine niyo meron ng Keto Cola. So, nakikrave ka sa soft drinks, meron ng ganyan. Kaya lang, again, yung ulit-ulit ko to kung ikaw ay nagpapagaling, yung mga binabanggit kong yan, hindi pa yan pwede sa'yo. Okay? Relax ka lang. Darating ka rin dyan. Kapag ikaw ay magaling na talaga at
talagang okay na laboratories mo for ilang buwan or taon, talagang magaling ka na-declare ng doctor, pwede ka nang tumikim yan. Pero yan ay mga low carb pa din, ha? Hindi ko sinasabing tumikim ka na ng mga high net carb foods. So, yun po yun eh, di ba? Ang dami nang pwede nating gawin. Kaya nga, ako po seryoso, real talk lang. Pag hindi ka pa talaga magsiseryoso sa low carb, tigil mo muna. Di ba? Huwag ka na muna magpatuloy. Kasi, niloloko mo lang yung sarili mo eh. Sayang yung sinimulan mo. Sinisimulan mo pagkatapos. Kasi minsan, sinisimulan mo pagkatapos, balik ka na naman sa dati. Okay lang naman, tikim lang naman. Eh hanggat hindi mo naayos yung mindset mo, yung iyong tingin dito at naaaral to na mabuti, tumigil ka na muna. Aralin mo muna bago mo to gawin ulit. Kasi meron sa akin nag-chat. Or I mean, meron sa akin nag-PM. Hindi ko babanggitin ang pangalan kasi syempre naman yun. Akalain mo, 2021, nag-low carb na siya. After a year, bumalik. Kasi meron daw naramdaman or whatever. Bumalik sa high carb. And then, ngayon, na 2024, babalik siya ulit sa low carb. Tapos, 1 month pa lang siyang bumabalik, ang dami niya ng reklamo. So, sabi ko sa kanya, huwag kang bumalik kung hindi ka pa seryoso at hindi ka pa sigurado. Kasi ito pong paglo-low carb ay hindi po ito trial and error. Kasi health po ang pinag-uusapan natin dito. And again, ulitin ko, low carb is not just a diet. This is a lifestyle. If decided ka na talaga, 101% na gagawin mo to, at sinabi mo sa sarili mo, alam ko dahil lang kung ba't ito gagawin, gusto kong lumakas, gumaling, gusto kong tumanda ng malakas, gusto kong tumanda ng hindi ako magkakasakit na matitinding karamdaman, magkasakit man ako pero mild lang. Pag alam mo at seryoso ka na, saka mo to simulan. Okay po? Real talk lang tayo. Alam niyo naman si Ate Mabs, kung followers niyo na ako, kilala niyo ako, na ako po'y ganito talaga magsalita na minsan parang naninermon na. Di ba? Pero ito po'y para sa atin, para sa inyo. Kasi kung tayo dito, alam mo yun, yung para isi-sugarcoat ko yung lahat ng mga bagay na pag-uusapan natin dito. Eh, hindi po tayo magiging magandang kwentuhan yan. Parang niloloko ko na rin lang kayo. Kasi totoo lang tayo. Kasi bakit ako ganito firm magsalita? Pinagdaanan ko na eh. Naranasan ko na eh. Diba? At useless tong ating pagla-live na to kung hindi ko kayo dederetsahin sa mga bagay na gusto kong sabihin sa inyo. Diba? Kasi hindi man ako doktor para mag-discuss ako ng sakit dito. So, ang i-discuss ko dito, yung mga bagay na real talk lang. Yung mga bagay na totoo lang. Diba? Kasi, dun sa mga matatagal na rin namang low carber dyan, alam ko naiintindihan nyo ako. Dahil nararanasan nyo yan. Yung pag-cheat na yan, wala talagang maitutulong yan sa atin. Promise. Okay? Kaya kung ako lang sa inyo, tigilan na yung salitang cheat na yan o cheating na yan. Dahil unang-una negative word yan. Sa kahit anong bagay, hindi maganda ang cheating. Diba? So, huwag na natin gawin. Okay? Lalo na po dito. Kasi dito pinag-uusapan natin kalusugan. Buhay. Diba? Kalusugan ay buhay. Pag hindi mo inayos yan, ikaw din ang magsasuffer niyan. Ikaw din talaga ang unang makakaranas ng pagdurusa dyan. At alam na natin, ang hirap ng pagkakasakit o ang pagkakaroon ng sakit. Alam na natin yan. Masakit na sa katawan physically, masakit pa emotionally, mentally, masakit pa sa bulsa, financially. Diba? Sapul lang lahat ng aspect pag nagkasakit ang isang tao Sa totoo lang. Sapul lahat yan. Mentally, kasi nade-depress ka, nakaka-anxiety ka. Emotionally, humihina yung iyong emotions, nagiging sensitive ka. Physically, ang hirap kumilos, di ba? Ang bigat sa katawan. At ang sakit talaga. Grabe, depende pa sa sakit na daranasin mo. Financially, kasama. Imagine mo yung pera mo na inipon mo for so many years para sana i-enjoy mo with your family, travel, kumain sa labas, pero saan mo nagamit? Sa ospital, na hindi naman siya doon nakalaan. Diba? So, ang daming tinatamaan pa nagkakasakit tayo. And yet, hanggang ngayon, hindi pa rin natin ito siniseryoso. Anong problema? Diba?
Tapos sabi ko, pag may mga nakikita akong taong hanggang ngayon nanitigas pa rin ang ulo, hindi ko makita kung ano yung point nila eh. Di ba? Nagre-reason out pa yung iba. May mga minsan pa ako nakikita ng mga post na, dyan ba pag nag-low carb ka, 100 years, aabutin mo 100 years old? Kasi sinasabi nyo, gagaling kayo, gagaling. Di ba? Parang minsan, hello, pinapaganda lang naman po namin ang aming kalusugan, iniingatan namin, ba't inaaway nyo kami? Di ba? Sinong aayaw kung aabot ka ng 100 years old na malakas ka? Of course, gusto natin yon kasi marami kang makikita at mawi-witness pa ng magagandang bagay na mangyayari o nangyayari sa pamilya mo, ba't di mo gugustuhin yun kung i-allow ng Lord? Kaya lang, di ba, wala namang pwedeng makapagsabi kung hanggang kailan ka lang dito sa mundo. Kaya ngayon ang sinasabi din ng iba, Ate Mabs, yun na nga eh. Hindi na nga natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos, tas di mo pa i-enjoy yung buhay mo dito. Bakit? Sa tingin nyo ba, mag-i-enjoy ka kung yung huling linggo, buwan o taon ng buhay mo ay nandoon ka sa loob ng ospital at hindi matanggal yung mga tubo mo sa katawan ng dahil lamang sa pagkakasakit mo? Si tingin mo na enjoy mo yon? Ang hirap nun. Di ba? Pwede mo naman palang iwasan yung mga bagay na yon, na hindi ka tubuhan, na hindi ka umabot sa ganun. Pwede pala yun. Na pwede pala na bigla ka nalang bumulagta kasi inatake ka sa puso, patay ka na kagad. Di ba? Kasi bumigay ka na talaga dahil oras mo na. Yun yung hiling ko sa Lord eh. Sabi ko, Lord, okay, kukunin mo. Pwede ba pagtulog ko sa gabi, bukas huwag na ako magising. Yun na lang. Parang unang-una, hindi lang ako mahirapan. Kasi pag tayo ay nagiging bedridden, sa totoo lang, hindi lang ikaw nahirapan. Pati pamilya mo hirap. Di ba? Lahat affected. Pati yung mga mahal mo sa buhay, nagsasuffer. Hindi lamang ikaw. Kaya minsan kala mo galit sila eh. Kala mo sa loob nila, ba't may sakit ka? Sa totoo, mabigat din sa kalooban nila, may sakit ka. Ang hirap panoorin, may sakit ka. Diba? Sa totoo lang, hindi madali. Tapos ikaw na nanonood sa kanya, sa taong may sakit na yan, nakikita mo pang hindi niya tinutulungan ang sarili niya. Diba? Ikaw na kapamilya, gusto mo siyang tulungan, tapos yung may sakit mismo, ayaw tulungan yung sarili niya. Anong problema mo? Diba? Anyway, ito na naman si Ate Mabs. Nagsisintimiento de asukal na naman ako. Kasi, ang dami kong napapanood, nababasa, at na-experience, nakikita, na ang daming nagsasuffer tungkol sa kalusugan, na pwede naman pala sana natin tong ingatan kung gugustuhin natin. Sabayan mo yun ng panalangin, I'm sure gagabayan ka ng Diyos eh. Kasi alam ng Diyos yung laman ng puso mo. Iniingatan mo yung katawang pinahiram niya sa'yo, sigurado gagabayan ka. Tutulungan ka ng Diyos kasi tama yung ginagawa mo. Pero sa tingin mo, kahit mag-pray ka, pero pinababayaan mo yung katawan mo, sinusunog mo sa sigarilyo, sinusunog mo yung liver mo sa alak, at sinisira mo yung pancreas mo, pinatataas mo yung insulin because of sugar, at pinakakain mo ng asukal yung cancer cells mo, sa tingin mo ba, matutuwa ang Diyos dyan sa'yo? Diba? So, pasensya na po kayo. Mahal ko kasi kayo eh. Dahil ayokong danasin ninyo. Danasin ng mahal niyo sa buhay yung mga bagay na to. Minsan yung depression, hindi lang yung may sakit na nade-depress. Maging yung kasambahay na nade-depress nang dahil sa nangyayari sa mahal nila sa buhay. Ang depression, even mga anak natin. Akala nyo, baliwala lang sa kanila yan. Akala mo, wala lang, may sakit ka. Pinababayaan mo sarili mo at yung anak mo, hindi nakakapag-aral dahil sa ikaw ang breadwinner, napabayaan mo na sila. Sa tingin mo, hindi sila nade-depress? Nade-depress din sila. Nalulungkot sila. Real talk lang po tayo. And this is the reality of life. At kailangan natin yung panghawakan. Kailangan natin gawin ang dapat natin gawin, lalo na magulang ka, nanay ka, tatay ka. Tayo, mga inaasahan ng mga anak natin. Okay? Kaya, nagsimula lang yung kwentuhan natin sa cheating, diba? Sa cheat. At yan yung bagay na dapat natin kalimutan na yung word na yan. Starting today, kalimutan na natin yung word na cheating sa low carb. Sa totoo lang, sa lahat ng aspeto ng buhay, kalimutan mo yan. Kasi kahit sa pamilya, nagkakaroon ng cheating. Sa mag-asawa, may cheating din. Negative talaga yung word na yan. Kaya huwag na natin yung pag-usapan. At yan ay dapat na kinakalimutan yung word na yan.
Huwag niyong gawing excuse yan. Kasi ito na, di ba? Huwag. Kaya natin to. Pagtulong-tulungan natin kayanin na tayo maging healthy. Di ba? Gawin natin ng tama para sa mga mahal natin sa buhay, para sa sarili natin at para sa Diyos. Okay? So, let's go with our question and answer. The time is, no, it's na. 10:44. So, we still have 30 minutes to answer your questions. Kasi 10:15 ata ako nag-start mag-live. Sige po, 15 minutes to answer your questions. Or baka meron din kayong sentimiento dyan. I-share nyo yan. At kung meron po kayong gustong ikwento rin tungkol sa inyong low carb journey, ikwento ninyo. At kung meron po kayong gustong advices, pwede naman kayo magtanong dyan, hingi kayo ng advice. At kung meron kayong mga hindi pa naliliwanagan tungkol sa low carb, itanong nyo na yan ngayon. At alam ko, masasagot naman natin yan. Maganda kasi dito na kayo nagtatanong para masagot ko kagad. Kasi minsan pag yung nagtatanong kayo sa PM, minsan ang tagal kong sumagot. Depende kasi yan sa oras ni Ate Mabs. Pagka maluwag ang oras, makakasagot tayo. Pagka medyo, alam niyo na, busy-busy, matagal, no? Okay, so thank you Ate Jenny ha. Ayan, so may tanong ba siya? So may mga sila dito, comment. Hello po, ayan, ano ba ang food ninyo ngayon? Sabi ni Ate Jenny, ang food niya, 4 na itlog. And piniritong manok. Wow, sarap, di ba? Match na. So, i-share nyo kung ano po yung mga food ninyo for the day. Ano ang prepare ninyong pagkain para po magkaanohan tayo ng ating mga food kung tama ba to, anong dapat idagdag pa. So, ako po ang food ko mamaya ay tinolang manok. May dinuguan pa ako doon na itinabi, na laman loob. Tapos meron, kasi may mga pag di nauubos, leftover. Pinakagandaan sa low carb. Pag na-hit mo na yung ano mo at may natira, edi bukas ulit. Basta nasa ref yan. Tapos meron pang, ano pang meron doon? Ano ba ang meron doon? Na pwede kong kainin. May tuyo ako doon. Noong isang araw, nag-crave ako sa tuyo. Tuyo lang inulam ko. Kinain ko pala. Plus eggs. Tapos may natira pang gourmet doon na gawa ng asawa ko na tamban. Ginawa niyang gourmet na may oil. Tapos, sarap na pagkagawa. Ano lang yun, paminta lang, bell pepper, tapos coconut oil. Ang sarap. So, yun lang yung kinain ko. Kasi hindi po, na kailangan laging mahal yung atin po kakainin dito. Pwede tuyo, pwede daing, pwede dilis. Diba? Lahat yan may proteins eh. Importante lang, nakatutok ka sa protina, nakakainin mo. So, sabi dito, para po sa healing, okay, very good. So, sino ba to? Si Ate Flor. Ayan, si Ate Denron. Oo nga po, Mami, pero lagi ako nakaabang sa inyo. Salamat, Denron, and I hope you are enjoying your low-carb journey. Ate Cora, good morning. Bakit kaya sobrang sensitive ko na sa mga gulay at pagkain sa labas? Kahit sa lechon, kawali, at kahit Himalayan salt, tumataas talaga BP ko, Ate Mabs. So, basta po lechon kawali, na prinito po yan sa coconut oil or sa mga non-inflammatory seed oils, o mga oils pala, hindi seed oils, non-inflammatory oils, pwede po yan. I don't think yan po ang dahilan ng pagtaas ng BP nyo. Maaring yung pagka-sensitive sa gulay, pwede po, kasi tayo pag naglo-low carb, darating ang time talaga. Marirealize ninyo na doon ninyo nakikita yung sensitivity sa oxalate. Kasi dahil dati naman sa sobrang dami ng kinakain natin, hindi na natin napapansin kung saan nanggagaling yung discomfort. Ngayon na ang kinakain lang natin ay meat, gulay, fish, parang kukunti na yung wala na yung mga basurang pagkain, sorry sa word ko. Ang dali na nating nakikita kung saan nanggagaling yung discomfort. Kaya, very good po yun, no? Pero, I don't think na manggagaling sa lechon yung inyong pagtaas ng BP. So, kung normal naman po yung inyong lipid profile, wala naman dapat ipag-alala kung tumataas yung BP. Maring marami tayong pwedeng tingnan dyan. Kasi, sabi ko nga po sa isang
live ko, I don't know kung last Monday yung live ko na yun, na hindi po palaging pagkain lang ang titingnan natin when it comes sa pagtaas ng BP. Okay? Kasi stress, pwede pong magpataas ng BP yan. Okay? Anxiety, nagpapataas din ng BP yan. Lalo ang stress. Sobra pong ang stress ay kalaban natin lahat yan. Kalaban ng organs yan. Kalaban ng good cells yan. Pero pagkain yan ng cancer cells. Pagkain yan ng kalaban natin sa katawan. Kalaban ng katawan natin yan. Nagkukos din po yan ng hindi maganda sa ating katawan. So, tingnan din natin yung mga factors na yun. Tingnan din natin yung pagkapagod. Sobrang pagod, pwede rin mag-cause ng pagtaas ng BP. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag niyong basihan yung pagtaas ng BP na ngayon lang tumaas. Pero, pag minonitor mo naman siya, bumababa at tumataas baba lang siya. Kasi po yung pagtaas baba, minsan nagbabase din yan sa kondisyon ng ating katawan. 'Di ba? So, maaaring tumaas siya ngayon because baka ang aga-aga natin kumuha ng BP. So, marami pong factors yan. Tingnan po natin yan. Ngayon, kung hindi talaga kayo kampante dyan, tingnan po natin magpa-check sa ating low carb doctors. 'Di ba? Or mag-relax. Mag-exercise. Exercise ay napakalaking tulong para po sa pagbaba ng BP. Okay? Baka kasi hindi na tayo nag-resistance training, wala nang exercise. Or baka hindi na nagpa-fasting. Baka pwedeng habaan ang fasting. Yan po yung ilan sa mga bagay na pwede natin gawin para mag-normal yung BP natin. Kasi kung ibabase sa laboratory results, nabanggit ninyo yan last time na nag-live ako, hindi naman mataas yung inyong laboratory results. So, walang dapat ipag-alala doon. So, tingnan natin sa ibang factors, no? Sa ibang bagay. Pwede kayong mag-exercise, pwede kayong mag-monitor ng BP, umaga, gabi, umaga, hapon. I-check ninyo kung talagang consistent ba siyang mataas at kumusta ang inyong mental and emotional health. Kumusta po tayo when it comes to that? Kasi baka nga nai-stress kayo, napapagod kayo physically, napapagod kayo mentally. Kasi minsan yung pagkapagod, di lang naman physical yan eh. Napapagod din tayo mentally. At tingnan din natin yung ating pagpapaaraw, tingnan natin yung ating pagtulog. Alam nyo ba, ang pagpupuyat ay nagiging dahilan din ng pagtaas ng BP. Kaya marami pong factors yan. Sabi ko nga sa inyo, huwag nating tingnan yung pagkain lamang. Hindi lang lahat yan dyan galing. Gadgets, nabanggit ko yan last Monday ata. Gadgets can also cause na mga abnormalities and problems sa katawan natin, sa physical health natin. Kasi because of radiations. Di ba? Yung proper rest and sleep, ang laking tulong po yan para tayo ay umayos sa ating blood pressure. Of course, kasama dyan ang spiritual wellness. Kumusta ang ating prayer time? Kumusta yung ating pong relationship with the Lord? Dapat kasama po lahat yan para makumpleto ang kabuuan, maging holistic ang approach ng healing natin. Okay, I hope nakatulong ako, Ate Cora. And again, kung talagang hindi pa rin kayo kampante sa mga sinabi ko, consult your doctor, your low carb doctor, para mas makampante po tayo. Okay? God bless you. Okay. Saan na tayo? Yes, opo. Ako po, Ate Cora, nag-high blood din ako minsan. At tinitingnan ko yung mga binanggit kong yan. Kasi, nag-high blood ako pag na-stress ako. Kasi tao lang tayo eh. Aminin natin yan. Kaya nga isang topic ko din last Monday din, about acceptance. Tanggapin natin na i-stress din tayo. Sa totoo lang, tayo po hindi robot. May emosyon tayo, nasasaktan tayo, nag-iisip tayo, kaya mentally minsan disturbed din tayo, not emotionally. Kaya dapat po tayo ay tingnan natin yung mga factors niya. Kaya ako pag ako na high blood, tinitingnan ko yung mga factors na binanggit ko. Oo nga pala, na-stress kasi ako. Kasi ganito, napagod pala ako. Kasi pag uminom na ako ng gamot ko, nagno-normal naman siya eh. Tapos pag inulit ko na ulit, normal na ulit. So, yun lang talaga. Tapos minsan hindi ako nakakapag-resistance training sa sobrang dami kong pinagkaabalahan this past few weeks. Yun, isa rin yun sa dahilan. Parang wala nang movement eh. Alam mo yun? Iba yung movement kasi na intentional.
Kasi yung movement lang na gumagalaw ka lang dyan sa bahay, iba yun. Kailangan talaga meron tayong exercise. Tapos minsan napansin ko din, puyat. Naku, napupuyat pala ako. Lalo na po tayo na may mga history ng pagtaas ng blood pressure. Yung puyat sa atin, hindi na po talaga, lalo na sa mga bumabatang tulad natin. Iwasan na yan. Yan ang mga tinitingnan ko po. Hindi lang ako lagi nakatingin sa pagkain. Okay? I-discuss ko po yan isa-isa sa mga susunod nating live. Yung ano iba't iba pang dahilan ng mga discomfort maliban sa low carb diet. Okay? So, sabi ni Denro, nakikita ko po kasi mami ko sa inyo, nag-advise na parang mami ko po. O, di ba? Huwag naman sanang dating sermon, no? Kasi minsan si Ate Max parang tono ko, ano daw, sabi ng anak, mami, tono mo minsan ang taas, minsan ang galit. Hindi naman. Hindi ako galit. Love ko kayo. Okay? Concern lang. May GC kayo, ano po? May GC ka po? Pa-join naman po. Ah, yes po. Sa low carb po, may GC tayo. Kaya lang, Denro, naka-attend ka ba ng ano, ng alam mo, gusto ko nang magpa-join ng marami sa GC. Kasi yung mga nag-graduate ng Ate Mavs webinar, hindi na nag-active. Wala na tuloy akong kakwentuhan doon sa GC. So parang, siguro since tumakbo na rin naman ng ano, November, ano, pwede na ako mag-join ng hindi graduate sa webinar. Or gumawa ako ng bagong GC, no? Para sa mga sa mga hindi nag-webinar. O, tama. GC. Sige, Denron. I will include you sa GC. Message mo ako sa Ate Mavs TV for your Facebook account para alam ko kung ikaw yung i-add ko na yan. Kasi minsan may mga kapareho kayong pangalan eh. And i-message mo lang ako kung nag-graduate ka ba ng webinar natin. Kasi kung nag-graduate ka, dapat kasama ka doon. Kasi may GC tayo niyan eh. Okay, sige. Ano natin yan. So, sabi ni Sir Nolly dito, dapat wag naman pong araw-araw na cheat. Maaring kung hindi naging handa kung lalabas ng bahay at walang choice na walang makakain. Pero may mga kainan sa labas na di madadapa, meat at eggs at fish. Tama. 'Di ba? Kasi alam niyo po, yung dirty low carb, hindi yan cheating. 'Di ba? Although cheating yan, kung titingnan kasi may mga ano. Pero hindi naman yan yung intentional na kakain ka ng cake, ice cream, yung mga high net carb foods talaga. Tapos yung mga sobrang tataas ng asukal, yung mga sugary food, sugary drinks, iba po yan eh. Pero yung lalabas ka kasi dahil kakain ka sa labas, dahil na tiyempo na sa labas ka at walang ibang kakainin, pwede mo pa rin namang piliin yung mga pagkain na meron sa labas. 'Di ba? At yan naman hindi araw-araw nga ginagawa. Tama yun si Sir Noli. Pero parang yung gawin mo ng habit yung pag-cheat, ayun dun po tayo mali. Yun po yung mali. Okay? So, ang dami po na pwedeng kainin sa labas. Meron naman nagtitinda dyan ng itlog. Meron naman dyan nagtitinda ng fish, ng pork, ng meat. Ang dami. Karinderya. Or even yung mga food chain, meron din naman sila dyan na pwede kayong mabili. Like for example, yung burger nila. Pwede namang hindi mo kainin yung tinapay. Ito po ay dun sa mga sa mga liberal low carbers. Pero kung may sakit talaga na nagpapagaling pa at seryoso kayong gumaling, ako po ang ginagawa ko, nagbabaon talaga ako. Kasi minsan lang naman mangyari yung lakad na hindi handa eh. 'Di ba? Kasi kung may scheduled kang lakad talaga, paghandaan mo na, magbaon ka na. Ako po, nag-aaral ako every Friday sa Bible School. May baon talaga ako. Kasi alam na alam ko nang kakain ako dun eh. Magla-lunch ako dun, sasabay ng mga kaklase ko. May baon talaga ako. Piniprepare ko na yan ahead of time. Tapos, aside from baon, talagang nag-crave ako kasi magme-merienda sila doon. Timitingin ako doon sa mga kalapit na tindahan. May tinda naman doon na mga chicharon, may tinda doon na peanut. Although hindi talaga yun pwedeng araw-arawin, no? Pero, alam mo yun, binabaunan ko na yung sarili ko para sigurado ko eh. Sa totoo lang po. May baon akong tubig. May baon akong, ang tawag dito, may baon akong electrolytes. Asin. Itlog maalat, itlog nilaga, itlog prito. Minsan nga, pag talagang wala ako na i-prepare, itlog na lang. Kasi sa itlog pa lang, panalo ka na eh. Nutrient-dense food ang egg. Diba? Eh, hindi ka naman mauumay sa egg kung isang araw lang na puro egg yung kinain mo. Pag uwi mo naman ng hapon, you can eat pa rin ng food na meron ka sa bahay. Daming ways. Kapag gusto, may paraan.
Pag ayaw, maraming dahilan. Ate Ella, good morning! Magandang umaga, namimiss na kita ng sobra. Mahirap makaranas lagi ng discomfort, totoo yan, Sir Nolly. Sabi ni Ate Flor, Martin Asuncion, paminsan-minsan na kapag cheat, may effect po sa akin, kaya self-discipline lang po para makaiwas sa cheat. 3 years na rin LCIF. Okay, very good. Pero sana talagang wala na yung word na cheat na yan sa atin. The more tayo tumatagal sa low carb, the more na dapat hindi tayo nag-cheat. Kasi the more na lumalalim yung ating kaalaman tungkol dito. Okay? So, Ate Jenny, good morning again. And, asa na? Kailangan desidido ka pag naglo-low carb para di ka mag-cheat. Tama si Ate Jenny dyan. Ate Mabs, yung bunso ko, asa na? Siya na nagtitimbang ng kakainin ko bago siya umalis. Sabi niya, Mami, eto lang kakainin mo. O, di ba? Alam mo, pag talagang nakikita ng pamilya mo na ikaw ay seryoso sa paglo-low carb, pati sila seryoso sa pagtulong sa'yo. Seryoso din sila sa paghahanda ng pagkain mo. Ako, kagaya sa akin, yung husband ko, pag nandito po yan, walang pasok, alam na niya yung lulutuin niya para sa akin. Alam niya yung lulutuin niya para sa mga anak niya na hindi strict low carb. Pinaghihiwalay niya na. Bago niya patimplahan niya ng kung ano, ihihiwalay niya na yung para sa akin. At alam niya yung gagawin niya. Ganun po yun. Kasi nakasupport na sila sa'yo. Kasi nakita nila seryoso ka. Diba? Ganun yun eh. Pero pag nakita nila na ikaw mismo, pabago-bago ka, tapos pa-cheat-cheat ka, naku, hindi magsiseryoso ang mga pamilya mo sa'yo. At hindi mo sila mai-influence. Promise. Mahirapan ka dalhin sila sa paglulokal kung hindi ka seryoso. So sabi ni Ate Flor, yes, lifestyle na po ito kasi nakaramdam ako dito ng kakaibang lakas. Yes. And going senior na at seryoso na. Dito na wala ang vertigo ko. Salamat sa Diyos, may mga ginamit siya upang mag-share. Thanks sa Ate Mabs. Wala pong anuman, Ate Flor. Totoo po yan. Pare-pareho tayo, no? Isang magandang patotoo tayo sa maraming tao. Imagine ninyo, daming nawawalang sakit sa atin. Tapos lumalakas tayo habang nagkakaedad. Alam mo yun? Talagang sabi ko nga, thank you Lord for the wisdom. Ang galing ng Diyos para bigyan tayo ng katalinuhan, karunungan, para malaman natin ang tungkol sa low carb. Na pwede palang lumakas, makakuha ng sustansya galing lang sa pagkain. 'Di ba? Yung dito ko na-appreciate talaga yung sinasabing kumain ng tamang pagkain. Yung hindi lang basta masarap, kung hindi masustansya. Kasi ang daming pagkain sa labas, kahit saang lugar, online, offline. Pero ang tanong, masustansya ba ito? 'Di ba? Makakatulong ba ito sa ating kalusugan? Na yun pala yung malaking katotohanan na meron pala talagang masustansyang pagkain na pwedeng kainin natin para tayo ay lumakas, lumusog, sumigla at gumaling sa ating karamdaman nang hindi ka magkakaroon ng extra gastos. Kasi sabi nga, if you have enough nutrients sa mga pagkain kinakain mo, you don't need a supplement para suportahan yung pagkain mo. Kaya sumikat ng mga food supplements eh. Kasi kailangan i-supplement eh, yung kakulangan. Eh kung sapat yung kinakain mo, kailangan pa ba ng supplement? No need. 'Di ba? Kaya hindi ka na magkakaroon ng extra gastos para bumili pa ng mga extrang kailangan inumin natin. So itatackle ko rin yan sa mga susunod nating mga live. Dami ko na itatackle, nakakalimutan ko naman. Paalala niyo naman sa akin. Okay. Hello, Ruth De Leon. Ate Ruth De Leon, kumusta ka? Thank you, Ate Mabs. Wala pong anuman. Kumusta ka, Ate Ruth? Ilang taon ka na naglo-low carb? Ngayon ko lang nakita yung pangalan mo. Or maaaring listener and viewer ka na, pero baka silent lang. So, kumusta po kayo? Ilang buwan, ilang taon na kayo naglo-low carb? Nagsisimula pa lang ba or matagal na? At ano ang food ninyo for the day? Diba? Ulit ko na daming tanong. Hello, Ate Marian! Ayan, nandito na naman yung aking tagapagpangiti. 3 fried eggs, sauteed mushroom, taray, and turmeric, ginger, lemon tea, and first meal courses. Alright, I love it. Diba? So, dagdagan ng meat ha, ang proteins. Ito naman si Ate Mabs, naninita ng pagkain. Suggestion lang naman. Dagdagan ng meat, dagdagan ng proteins pala, and fats. Okay, so at Kuya Noli, sabi niya dito, ako liempo, salt at pepper lang, at eggs din, at isang leg ng chicken fried sa talo. Alright. I love it. O, diba? Talagang yun ay
protein and nutrient dense talaga yan. Kasi ang daming proteins. From the eggs, from the liempo, from the leg of chicken. Wow. Yun kasi talaga po ang dapat nating kinakain everyday. Focus more on the protein and fat source. Yun po talaga ang kailangan natin. Kasi kapag kulang yun, manghihina kayo. At pag kulang yun, hindi ninyo mamamaximize ang benefits ng low carb. Ate Nerissa Aguilar, kailan nyo po hinihinto yung mga maintenance nyo? Matagal na po, Ate Nerissa. Naku, ngayon mo lang ba ako napanood, Ate Nerissa? Matagal na po. Parang 6 months pa lang yata ako naglo-low carb. 6 months pa lang ako gumagaling sa aking stroke. Tinanggal na po lahat yun ni Doc Bry. Wala na. Kasi nag-normal na po yung mga ano ko eh. Lalo na po nitong huli. Nitong last kong before the NLCD. Ang ganda ng laboratory ko. Yung mga dating meron pa nga konting mataas na creatinine, konting mataas na SGPT, SGOT. Wala na po, normal na lahat. Tapos yung statin ko, matagal na tinanggal yun eh. Yung clopidogrel, wala na rin. Kasi ang ganda na po ng aking laboratory, to God be the glory. Thank you Lord, thank you Jesus. Lahat po yun ay dahil sa Panginoon. Ginamit niya pong low carb para sa kagalingan natin. Yung pong aking Vestinor na iniinom pag tumataas ng BP ko, naka-standby lang yan. Standby lang yan. Kasi sabi ko nga sa inyo eh, tayo po hindi immortal. Okay, tandaan natin yan ha. Huwag niyong iisipin na pag naglo-low carb na kayo, hindi na kayo magkakasakit. Magkakasakit tayo pero hindi tayo singlala ng sakit ng iba. Pwede pa rin na tumaas ang BP mo. Kasi hindi lang po naman isang factor lang yan eh. Isa lang sa mga maraming factors yung pagkain. Para tumaas yung BP, para magkasakit ka ulit, marami pa. Okay? Number 1 dyan, stress. Tatakil ko nga yan sa next live ko. Kasi number 1 po yan talagang pwedeng mag-cause ng stress. Okay? Hininto ko na po yan, matagal na. Ang laking tipid po sa akin. Promise. Ate Hermie, walang signal ang lola. Hayaan mo lang po. Pwede naman replay. Salamat Ate Mabs, tama lahat sinabi mo kasi na-stress din talaga ako at kulang sa tulog. Salamat, God bless you. God bless you more, Ate Cora. God loves you so much. Yan. Totoo talaga, no? Totoo talaga yan. Nakakapagpataas ng BP yung mga stress na yan at yung mga puyat na yan. Okay. Pa-join po naman po sa GC. Okay, Ate Flor. Sige lang. For those na gustong mag-join ng GC ko on top of the webinar, ay sige po, mag-message kayo sa Ate Mabs TV para tamang account ninyo yung ma-i-add ko. Okay? Kasi baka mamaya iba yung ma-i-add ko. Kasi minsan talaga may mga kapangalan kayo para sigurado. Pa-join din po ako Ate Mabs, Ruth De Leon. Ayun ako, dumadami na tayo. Gusto ko pang nag-join kayo sa GC, active kayo ha. Pinagalitan. Tapos sa group natin, yun sa group, Facebook group, mag-join din po kayo doon sa Ate Mabs Low Carb Lifestyle Tips and Guide. Mag-join din kayo doon sa Ate Mabs Kwentuhan, Low Carb Kwentuhan. Mag-join kayo doon. Tapos yung GC natin, maganda mag-active kayo. Maglagay kayo doon ng mga kwento nyo, mga food ninyo. Kasi yung iba, pagka hindi na nagko-comment, hindi na nag-chat, nag-worry ako eh. Baka mamaya ka ako kaya hindi na ito nagsisipag-chat, hindi na naglo-low carb. Nako. Diba? Huwag kayo mahihiya. Kahit po yung halimbawa, nakapag-cheat kayo. O kaya nag-stop kayo for whatever reason. Okay lang po na umamin sa sarili natin. At sa group na, pasensya na po kayo na-stop ako kasi ganito, tutulungan namin kayo. Kasi paano tayo magkakatulungan kung hindi ko alam kung anong dahilan? Diba? Hindi ko alam kung paano ko kayo tutulungan. Kasi hindi kayo nagiging open. So, maging open tayo. Kasi kung kaya ko kayo i-join sa GC is because, anong tawag dito? Kailangan nyo ng gabay eh. Kailangan nyo ng taong sasabihan ninyo. Ng taong makakaintindi sa inyo. Diba? Tapos, nasa GC na nga kayo, hindi pa kayo nagsasalita. Nasa GC na kayo, hindi pa rin kayo nag-share. Nakakalungkot kasi yung GC namin sa webinar, parang 3 na lang ata yung nakakakwentuhan ko doon. Hindi ko alam kung anong mga dahilan nila. Tapos pag tumatawag ako, kasi ako po yung nagwi-weekly na na tumatawag. Parang gusto ko makipagkwentuhan sa inyo. Wala nang sumasagot. Nalungkot naman ako. Diba?
Kasi parang ako na yung nagre-reach out, tapos ayaw niyo akong pansinin. Drama, no? Yun. So, kaya kung magjo-join kayo sa GC, see to it na mag-active po kayo. Sayang naman, di ba? Kasi tulong ko na lang po yan sa inyo. Dahil dun sa mga taong walang kakayahan para ano, magbayad ng, do hindi ko naman kayang gawin po yung paggagabay ng mga doktor. Pero at least, yung mabigyan ko kayo ng advice sa inyong real talk sa paglo-low carb, eh malaking bagay na rin naman siguro yan sa inyo. Di ba po? At pwede ko kayong mai-refer kung kanino yung mga tamang doktor, tamang tao kayo lalapit para diretso kagad, tamang tao kagad yung makakausap ninyo. Neth Marcos Maligas, hello po. Hello po sa inyo. Ate Ella, napakaraming temptation pag sa labas kumain. Beware sa mga nagkiklaim na no sugar. Pero sa totoo lang, pag naniwala ka sa mga sinasabi nila dahil gutom ka na, susubok kang kumain dahil gutom ka nga. Kaya nga po pagka gutom na kayo, para hindi kayo makaranas ng gutom pag lumalabas kayo, always bring salt with you. Para pag nakaramdam ka ng gutom, mag-asin ka, subo mo dyan sa bibig mo. Uminom ka ng tubig para hindi ka makaramdam ng gutom. Para humaba pa yung fasting mo. At para hindi ka matempt sa mga pagkain nandyan, magbaon ka. Para pag nakita mo yung mga yon, na-tempt ka, may baong ka, may kakainin ka. So what? Kung makita ko yung mga yan, nakita ko yung kumakain, meron ako sarili kong pagkain. Diba? Ako mga binabaon ko, mga pagkain madali lang. Yan, pati. Madali lang yan. Kasi kahit nahawakan ko yan o lagyan tissue, makakain ko yan. Kahit nasa basa ko, nasa jeep ko, nahiya dyan. Kakainin ko yan. Itlog na nabalatan na. Para madali kong kainin. Pati itlog maalat, binabalatan ko na yan para may tissue lang ako or may plastic, lagyan ko plastic kamay ko, hawakan ko yan. Kakainin ko yan pag nagutom ako. Para at least di ako matempt. Diba? Kung meron ka pang chicharon na low carb din, na hindi ko na naasikasong ibenta. Sa sobrang kabisihan ni Ate Mams, hindi na ako nakapag-negosyo, no? Negosyo talaga. So, yun. Kaya, para maiwasan yan, even nuts, you can bring nuts with you. Pero, kung may oxalate sensitive ka, huwag yung almonds. Diba? So, ang nuts naman, isang piraso lang yan. Ilagay mo sa bibig mo. Para lang maibsan yung, or anything na maalat. Kaya nga, asin lang, malaking bagay na. Okay. So, Ate Ruth, yes, Ate Marbs, almost 2 years na po. 53. 1 year ka lang sa akin matanda. All na po. Grabe po ang UTI ko before, but after doing low carb, no more UTI na. Free from all meds. Yay! Yun naman magagandang patotoo, di ba? Katulad kanina ni Ate Flor. Di ba? Yung vertigo niya nawala. Si Ate Ruth naman ngayon, si Ate Ella. Ang daming magagandang kwento na nakaka-inspire talaga. Di ba? And 2 years na, saya. Imaginein mo, sinasabi ng ibang mga nagsisimula, 1 month pa lang sila, nahihirapan na, naiintindihan naman namin lahat yan. Kasi nga, talagang dinaanan din namin yan. Kaya lang, nagpursige kami, nag-persevere. Diba? Yung, hindi kami bumitaw. Hindi na umabot na kami ng 2 taon. No? Si Ate Ruth, 2 years. Ako, 2 years and a half. Diba? So, ibig sabihin, pag talagang tinuloy-tuloy mo to, ginawa mo to ng tama, meron pong balik na maganda to. May kagalingan talaga. Hindi mo UTI niya gumaling. Di ba? Ano bang sarap ng pakiramdam na wala kang gamot na iniinom? Wala kang maintenance. Tapos wala kang sakit dahil pinagaling ka na. Again, ulitin ko. Hindi lahat ng walang sakit, walang sakit. Okay? Is taong nagsasabing wala siyang sakit. Talagang wala siyang sakit. Kasi baka kaya mo lang sinabing wala kang sakit kasi hindi ka nagpapatingin pa. Kaya hindi mo pa alam. At wala ka pang nararamdaman. Pero once magpatingin ka, saka mo makikita may sakit na pala. Kasi ang daming tao ay magpatingin dahil takot malamang may sakit sila. Okay? Kaya, maging totoo lang tayo. Ate Maria Asiel, pa-join din po ako, Ate Mavs. Sige po, message lang kayo sa Ate Mavs TV if you want to join our GC. Ate Ella, Ate Mavs, basta absent ako sa mga live mo. Still, I'm doing good for my low carb journey. Very good. And alam ko naman, magandang result ng iyong laboratories ngayon at marami ng gamot ang tinanggal sa iyo. Si Doc Bright. Pag magtatanggal kayo ng gamot, kailangan may advice from the doctor. Tama yung ginawa ni Ate Ella, no? Hinintay niya yung advice ng doctor.
Kasi wala po tayong karapatang itigil yung mga gamot na yan. Hindi ko mo nag-low carb, ititigil mo na yung gamot mo. Tandaan mo, hindi po ganun ang tama, ha? Kailangan pa din may monitoring, may check-up, monitoring ng iyong laboratories bago pa i-announce ng doktor sa'yo na pwede mo nang itigil yung mga maintenance. Hindi po tayo ang magtitigil niyan, kundi ang doktor. Tayo po ay susunod lamang sa sinasabi ng doktor. Pag ipinagpapatuloy pa at pinapainom, inumin natin. And then, isabay ang tamang paglo-low carb. Huwag kang mag-alala dahil kapag tama ang paglo-low carb mo at iniinom mo ang gamot mo, darating ang time, sasabihin sa'yo ng doktor ang good news. Itigil mo na yung mga maintenance mo kasi ang ganda na ng resulta ng laboratories mo. Good news yun, di ba? At yun ang isa sa pinakamagandang maririnig natin na sasabihin ng doctors natin sa atin. Kaya, tuloy-tuloy lang, huwag kang bibitaw. May magandang resulta yan at the end of the tunnel. Okay, tuloy lang. So, sabi ni Ate Ella, minsan nagsa-silent lang ako. Okay lang po yan, Ate Ella. I know naman, nandiyan ka palagi to support. Kaya lang huwag ka na umabsent sa susunod, ha. Mag-brown out ka lang kaya. Susunod, huwag ka na absent dun sa ating fellowship, ha. So, next week ka na magpe-present. Kasi sa Monday, si Ate Pia daw ang magpe-present sa atin pong devotion. Siya ang ating leader sa Monday. So, next ka. Okay? So, baka rin kayo, ano naman yun? Ba't iba na naman yun sa GC? Iba po yung GC ng low carb. Iba po yung GC ng fellowship para sa ating pong daily devotion. Kasi sabi ko sa inyo, holistic ang approach ni Ate Mavs, ng Ate Mavs TV when it comes to healing. Kaya kasama po dito ang spiritual wellness, physical wellness, kasama po yan maging ang financial wellness. Diba? Kaya po, okay magtataka kung bakit merong mapapanood kayo ng mga daily devotion about spiritual kasi po holistic tayo dito. Naniniwala po ako na sa buhay natin ito, importante po nakasama po ang Panginoon sa lahat ng ating ginagawa para tayo ay magtagumpay. Okay? So, may GC rin po kami dyan. Sa gustong sumama sa fellowship namin, meron kami every Mondays and every Thursdays. Magkaiba po ng grupo yan. Sa mga gustong mag-join sa fellowship. Sali kayo. Masaya rin po doon. Spiritual wellness naman po yun. So, no Ate Net, Marco, sabi niya, salamat sa mga tulad ninyo. Nagbibigay gabay sa mga tulad naming mga bagong low carber. Yun na po ang puso natin. Talaga pong lumabas yung advocacy ko after kong ma-stroke. At nakita ko po talaga ang magandang resulta ng low carb sa buhay ko. At talagang sabi ko, hindi na pwedeng hindi ito ikwento at hindi pwedeng magbahagi at hindi pwedeng maging open sa lahat para po marami tayong matulungan. Thank you, Ate Net, sa pag-appreciate. Ate Maria is, asa na? Sabi ni Ate Ella, Ate Ma, asa na? Tapos mag-check ka ng sugar mo, spike na agad yan. Yan ang mga karanasan ko sa pagtikim ng mga dirty low carb. So yan, totoo po yan, dirty low carb, pag nag-cheat, lalo na't diabetic kayo, naku po, dyan po matinding kitang-kita ang epekto ng cheating sa mga diabetic. Kasi spike agad ang sugar ninyo dyan. Test nyo kagad yung sugar nyo, sigurado kita nyo yan, ramdam nyo agad. Di nyo lang alam kung gaano ako kaligaya nang sabihan ako ni Doc Bry. Oh, di ba? Alam ko yun. Ramdam ko yun. Kasi talaga nakachat sa akin sa Ate Ella. At ang saya-saya niya, ramdam na ramdam ko. Kung malapit lang siya sa akin, niyakap ko yan. Talagang ang sarap yakapin. At tunay naman talaga. Napakasarap naman talagang pakinggan yan galing sa doktor na sinasabing tanggalin mo na itong mga iniinom mo, itigil mo na kasi okay na yung iyong laboratory results. Di ba? Galing. Congratulations, Ate Ella. Congrats. Tuloy mo lang yan. Keep it up. Keep up the good works. Wala nang cheating, ha? Ate Jenny, alam mo, sabi niya, Ate Mavs, inimbita ako sa birthday sa isang birthday. Nagbaon po ako, kakainin ko. Tumatawa mga kamag-anak ko, sabi ko, pumunta kayo para makapag-share lang ako Word of God at makwento local. Amen, di ba? Minsan talaga yung ibang tao, dahil di naman nila tayo naiintindihan. Pagtatawanan tayo eh, di ba?
Kasi ang sasarap ng pagkain, tapos magbabaong ka, birthday yun. Di ba? Kasi sa totoo, bakit nga ba umattend ng birthday? Hindi lang naman sa pagkain ka umattend dun eh. Siyempre, bonding, thank you sa kung sino man yung may birthday, makiselebrate ka because kapamilya ka, kapuso ka. Di ba? Not only for the food, kaya ka nandun. Kagaya na sabi niya, kaya siya nandun is para mag-share ng Word of God and to share the low carb. Yun lang, magbaong ka. Kahit di ka nagsasalita, para ka nag-share ng low carb eh. Kasi pinaninindigan mo yung paglo-low carb mo. Diba? Isang malaking ano yun sa kanila na magtataka sila, ba, okay to, seryoso diba? Hindi talaga mapakain itong mga pagkain na to. So, dun pa lang, natouch na sila dun sa'yo. And that is a good attitude, Ate Jenny. Very good ka dyan. And syempre, huwag kalimutan ng pag-share ng Word of God. Kasi, kung kailangan natin ng pagkain physical, kailangan natin ng pagkain spiritual. Diba? Because Jesus is the bread of life. Siya ang unang-unang pagkain kailangan natin kainin sa buhay natin ito para tayo ay physically, mentally, emotionally, financially maging okay. Kasi nasa Diyos ang lahat eh. Siya may hawak nito. Thank you and God bless to you, Ate Jenny. So, sabi po ni Morning Girls, ayan, si Mother Letterman, Morning Girls. Pinabaliktad ko yung pagbasa doon sa kanyang name eh. Hello po Ate Maps, kayo po, wala na po ang maintenance sa high blood. Wala na po, wala na rin po ako statin, wala na rin po ako ng mga gamot ko sa stroke. At talagang strict low carb ako. Yung akin pong Vestinor, naka-standby lang yan dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, ulitin ko, hindi perfect ang buhay. May mga times na pwede ka pa rin ma-high blood, not because of food, but because of stress, kasi exposed pa tayo sa lahat ng bagay na yan. Kaya, standby lang yan dyan. Okay? Yun, sa lang po no. Gandang tanghali po, Ate Mouse. Gandang tanghali, Ate Florence. Na-miss kita, Ate Florence, last Monday. Wala ka sa ating devotion, sa ating fellowship. Na-miss ka namin. I hope to see you on Monday sa ating pong devotion. Si Ate Pia po ang mag-share ng word sa Monday. Yan. So, kain po, daing bangus at egg. Wow, sarap. Daing bangus. Bigla ko na-miss tuloy yung bangus. Ate Ella, sabi niya, natanggalin niya ang mga maintenance ko sa sugar ko at ang statin ko. Then, ang clopidogrel ko. Kaya sabi ko nga sa'yo, kung kaharap ko lang si Dr. Brian, nayakap ko na siya mahigpit dahil sa tuwa ko. Ay, totoo naman talaga, Ate Ella. Di ba? Kahit sino naman. Ako ganyan din ang naramdaman ko nung pinatanggal sa akin yung mga yan. And I thank God na talaga kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Sabi ko nga sa inyo, naglo-low carb man kayo o ano man ang ginagawa niyo sa buhay niyo, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Kasi siguradong i-bless kayo ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos tama yung ginagawa natin. Kaya binibless tayo ng Lord. Diba? Tama po. At kasama sa pagsunod natin sa Diyos, yung pangangalaga ng ating physical na katawan. Kasi dito siya nananahan eh. Ito yung temple ng Holy Spirit. So, kapag iniingatan natin yan, napiplease natin si Lord dyan. Kaya po binibless tayo. At iyang pagtanggal ng inyong mga maintenance ay isang blessing na yan na ibinigay ng Diyos sa inyo kasi naging obedient kayo. Sumunod kayo, nag-follow kayo sa Lord. Di ba? To God be the glory. Napakabuti ng Panginoon. Salamat sa Diyos. So, hello po Ate Mavs, nakaabot din ako. Hello Ate Merlin. Matatapos na ako. Konti na lang, tatapusin ko na lang yung mga tanong at ako'y magpapaalam na because the time is 11:23. Ay grabe, more than 1 hour na naman si Ate Mavs na nagchichika sa inyo dito. At yun naman yung gusto ko. Kasi sabi ko sa inyo, therapy ko to. Kumusta ka na Ate Merlin? Diba? And I'm looking forward na magkita pa tayo ulit sa pinaplano natin na meet and greet na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung kailan ito mangyayari kasi hindi na po nagsisipag-sagot ang mga group natin sa ating MABS webinar graduates. Kung kailan kayo available this coming November. Kung hindi man yan mangyari, may mga marami pang panahon, pag-pray natin and si Lord ang mag-aayos ng ating schedule. Kasi pinaplano ko po and nag-agree naman si Coach Mrs. B na mag-join tayo sa meet and greet ng group niya. Hindi pa lang din alam kung kailan.
inaayos pa niya yung lugar, and pwede tayong sumabay doon. Kasi gusto kong ma-meet din ninyo ang iba pang mga group at syempre ma-meet si Coach Mrs. B para matulungan din tayo sa ibang mga advices when it comes to trainings at yung mga tamang pagluluto, pagluluto ng mga pagkaing pangmasa, no? Low carb food na pangmasa. So, yun, nag-okay naman siya at kung yun ay okay sa inyo, I hope mag-join po kayo doon pag nagkaroon na tayo ng schedule at maging available ang lahat. Okay, so sabi ni Ate Ruth, born again din po ako, JIA. Before po, takot akong mag-low carb, galit ang mga sister ko, pero dito gumanda pakiramdam ko. Kuya ko, doktor, ayaw niya ng low carb. Till now, hindi pa rin niya alam. Kasama ko rin ang husband ko sa lifestyle na to. Nakakatuwang makinig sa inyo. Maraming salamat, Ate Ruth. At okay lang po, naiintindihan natin sila pag hindi pa nila tayo naiintindihan. Sabi nga, action speaks louder than words. Di ba? Ibig sabihin, yung mga ginagawa natin at yung mga resulta natin, pag nakita na nila yan sa atin, darating yung time, sila na rin mismo ang magtatanong kung paano nga ba yan. At sila na rin mismo ang aalamin na nila yan kung bakit nga ba nakatulong ito sa kapatid namin. Di ba? So, ang importante, alam nyo kung ano resulta nito sa inyo at anong naitutulong nito sa inyo, kaya pagpatuloy nyo lang. Congrats! Thank you! Di ba, kalahin mo, doktor pa yung kapatid, kuya niya, doktor pa, tapos naglo-low carb siya, no? Hindi naman pumatigas ang ulo natin pagdating sa ganun. Kaya lang kasi, nakita niyo na yung result eh. Di ba? So, I'm sure darating din ang time, ma-realize din yan ng iyong mga kapatid. At makakatulong din yan sa iyo. And thank God, magkapatid pala tayo sa pananampalataya. Thank you, Lord. Sali ka din, Ate Ruth, dun sa ating fellowship. Every Thursdays and sa Thursday group kita isasali. Kasi ano ka na pala eh. Kapatid ka na pala sa pananampalataya. So, Thursday group kita i-join. Okay? Kung okay sa'yo. Ayan. Sabi ni Ate Morning Girls. Wow, congrats po Ate Mabs. Thanks sa Panginoon. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus talaga. To God be all the glory. Sabi ni Ate Florence, lumipat na kami dito sa Cavite, Dasmariñas. Okay. Kaya pala na-busy si Ate Florence. Naku, tuntua ako dyan. Kasi kung lumipat na kayo sa Dasmariñas, nagpaplano po ako na i-meet doon si Kuya Ronald, si Ate Mayan. At dahil nandun ka na rin, taga Dasmarin kasi ako doon, magkita tayo doon. Tapos, punta tayo sa Quito Mojo. Sa Quito Mojo kasi mga low carb food po yung mga nandoon. Sa Imus po yun. Magkita-kita tayo doon. Tayo, sabay si Kuya Ronald kasi hindi low carber. Si Ate Mayan at ikaw, low carber po tayong tatlo. At pare-pareho tayong stroke. Gusto ko yun! Kung okay sa'yo, Ate Florence, magkita tayo sa Cavite at magpunta tayo sa Quito Mojo. Kumain tayo ng low carb food doon. Yes! Woohoo! Sige, parang gusto ko yan. Kasi tatlo po kami mga kami, low carb stroke survivors kami. Mga overcomers kami ng sakit na to. Kaya, thank you Lord, thank you Jesus. At magkakasama rin po kami sa fellowship. Wow! Naku, dadagdagan ko pala yung Bible na pinadala ko sa Cavite, Ate Florence. Kasi may pinadala ako doon at i-distribute yun sa Cavite para po ipamigay natin yung Bible na yan sa mga tao na karapat-dapat makatanggap nito. Yan. So, meron ako pinadala doon isang box. Dagdagan natin kasi nandyan ka na rin pala sa Cavite. Magtulungan tayo para maipamahagi ang Bible sa mga tao dyan sa Cavite. Thank you, Lord. To God be the glory. So, Ate Merlin, wow, maganda yan. Sabi ni Ate Merlin. Sige. Nako, I hope to see you doon sa ating meet-up, Ate Merlin. At tawagin mo ulit ako. Kulit yun. Kasi alam niyo ba to si Ate Merlin? Nung nagkita kami sa NLCD, wow, lingon lahat ng tao kasi talagang tinupad niya yung pangako niyang tatawagin niya ako ng malakas. Ate Moms! Alam mo yung ang saya-saya. And thank you talaga na ma-meet ko kayo doon ng personal. Wow, thank you. Ayan, so, ayan. Sabi ni Ate Jenny, Ate Mav, sali niyo po ako sa GC niyo. Saan GC ba? Sa low carb o sa fellowship? Kung pareho, mag-message lang po kayo sa Ate Mav's TV Facebook page para po ma-join ko kayo sa mga GCs na yan.
Mas nakakatakot nga na ako ay matanggalan ng mga maintenance. Sabi ni Ate Ella, bakit ka natatakot, Ate Ella? Huwag ka matakot na natanggalan kayo ng maintenance. Kasi mas lalo kayo ngayon magseseryoso. Parang ako yan eh. Nung tinanggal yung maintenance sa akin, so wala na akong dedependehan, di ba? Kung hindi yung pagkain lang. Kasi naging ano ko yun, sabi ko pa, nawala na yung maintenance ko. So meaning, wala nang mag-maintain ng blood sugar ko, yung mga ganito ko. Ano gagawin ko? Pues, magseryoso ka. Sabi ko sa sarili ko, magseryoso ka sa paglo-low carb mo ngayon. Kasi, wala ka ng maintenance. So, yun yung lalong nagpursige ako. Na talagang hindi na. Wala na talagang cheating-cheating to. Kasi wala na akong maintenance eh. Wala na akong ibang kakapitan kundi yung faith ko sa Lord at yung aking faith dun sa paglo-low carb ko. Kaya sabi ko, Lord, thank you. Kasi lalo tumibay yung pananampalataya ko sa Diyos nung natanggal yung maintenance ko. Kasi sa Kanya na lang ako kumapit eh. Kapit ko na ako sa Lord ngayon. Sabi ko, Lord, hindi yung maintenance ang tunay na nagpapagaling at nagbibigay ng kalusugan sa akin, kundi yung disiplina ko at pag-iingat sa sarili at ang pananampalataya ko sa Lord. Kaya lalo pong lumalim. Thank God. Thank you, Jesus. Oh! Yes, Ate Jenny, pag Webes po, ayan, sige, join kita dyan. Yes! Dumadami na tayo. Mag-message mo kayo sa ating Facebook page para maano ko yung mismong yun yung account ninyo. Para pag inad ko kayo, madali na. Pero parang mag-friends na tayo sa aking personal account, Ate Jenny. Parang, so kung magka-friends na tayo sa aking personal account, mas madali kitang i-add. Kasi friends na pala tayo. I'm so happy, excited. So, Ate Ruth, sabi niya, Ate Mams, kwentuhan tayo. Pwede po ba kitang tawagan after ng live mo? Ay, wala pong problema. Pwede mamaya-maya. Basta mag-chat ka kung tatawag ka na. Kasi, parang nagugutom na ako eh. Kakain na yata ako. Pero nakailan na ba ako? Uy, nakaka 20 hours na ako. Kasi 3:30 yung last meal ko kahapon. Nag-OMAD ako kahapon kasi nga medyo may hindi ako magandang nararamdaman na para akong sisipunin na hindi ko maintindihan. Yun, ang laking tulong. Lumuwag yung dito ko, lumuwag yung pakiramdam na mabigat sa batok ko. Yun, kaya thank God. Binabaan ko po yung aking, ng aking fasting. Kaya nag 1 meal a day ako kahapon. 20 hours ako kahapon. Tapos ngayon, ito 24 hours ko. So, meron pala ako 4 hours pa pala. But anyway, sabi nga pag nagutom kumain, pero subukan ko muna uminom ng tubig. May tubig ako dito na merong Dr. Maggie na magnesium. Ay wala pala dito yung aking Dr. Maggie nandito sa labas. So meron ako niyan na nilalagay ko sa water, 8 sprays para po yun na yung pinaka-magnesium ko. Ayun. So, ayan, may nagme-message na kagad sa akin sa PM. Thank you po. Thank you po sa inyo. Ayan. So, tama yan, Ate Ella. Sabi niya, pag wala ka ng maintenance, lalo ka nang mag-iingat sa mga pagkain. No more cheating dahil wala ka ng panagang sa Bisaya yun. O, di ba? Wala nang pananggalang o panangga. Kaya behave lalo tayo ngayon. Okay? Thank you, Lord. So, thank you po sa inyong lahat and I hope na magkita-kits tayong muli sa susunod nating live. Hindi ko lang alam kung kailan kasi this coming Friday, kung wala, ay wala pala talaga dahil November 1 pala. Wala po kaming pasok sa school at di naman kami pupunta pa sa puntod ng dapat puntahan. Kaya baka mag-live ako sa Friday. Every other day po ang ating live ng kwentuhang pangkalusugan at iba pa. Kaya kita-kits tayo this coming Friday para po sa ating pong kwentuhang pangkalusugan at iba pa sa kwentuhan with Ate Mavs. Sabi nga ni Dr. Brian, mag-fasting at resistance training. Yes, kailangan po talaga yan. Iyan po ay kasunod ng low carb nutrition. Low carb nutrition, resistance training, fasting. Kailangan po yung tatlong yung ginagawa na, lalo na kung matagal na kayo nag-low carb. Okay? Thank you and God bless po sa inyong lahat. Muli po tayo magkita-kita bukas sa atin pong daily devotion for our spiritual wellness at 6:30 in the morning. And then, this coming Friday for our kwentuhang pangkalusugan at iba pa, 10 o'clock po yan. Dito lang yan sa Ate Mavs TV, kwentuhan with Ate Mavs. Bye-bye! God bless everyone! See you, see you, see you. Kumain na po sa mga nagugutom na, sa mga hindi pa.
tuloy nyo lang yung fasting nyo. Sayang yung oras. Okay? So, the longer you fast, the better kasi mas lalo nyo maximize ang benefit nito. God bless po, Ate Jenny. Bye-bye. God bless sa inyong lahat. God loves you.